maligtas ang isang tao? At ano ang dahilan bakit maliligtas ang isang nakipag-isa kay Kristo? At yan po ang titignan natin ngayong gabi mula sa salita ng Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang TCFC Friday Youth Devotion in the Word and in Prayer. So bago po tayo magpatuloy ngayong gabi sa ating pong pag-aaralan, tayo po muna ay lumapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin at ating pong sama-samang itataas ang mga pangalan ng ating mga kapatid na kanila pong ibinigay ang kanilang pangalan para sa kanila pong iba't ibang request sa Panginoon ngayong gabi. Salamat aming Diyos sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin na muli Panginoon kami po bilang mga anak mo ay sama-samang dumudulog sa iyong harapan sa mga oras na to. Ama, sa gabing ito, anumang pong hadlang, anumang pong karumihan, kasalanan ang nasa aming mga puso na aming naisip, sinalita, pinagbalakan sa mga oras na to na ito po'y hiwalay sa iyong kalooban. Pakalinisin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami. At patuloy mong papanumbalikin muli ang aming ugnayan sa iyo upang ang banal na Espiritu ay siyang patuloy na maging malakas ang tinig, mangusap, magturo, mag-convict sa amin sa lahat ng oras at pagkakataon. Tulungan mo kami ngayong gabi, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita na amin pong bubuksan ngayong gabi. At sa amin pong mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga pangalan upang itaas sa panalangin ang kanilang mga request sa iyo, O God. Ito po ay sina Carmi Astillero, Natalia Fernandez, Jana Adriel Contillo, Axel Anthony Licaros, Donna Rose Alcantara, maging sina Pastor Rene Manansala, Amna Almari, Nelia and Lovelace Zapanta, Sid Pitoral, Gina Merculeta, Gina Lynn Sulapat, kasama rin sina Ella Rose Vocal, Badong Celias, John Reggie Vocal, Josephine Gomez, Roel Anota, Vanji Vocal, Noah Catolos, Nora Celias, Narcisa Ponsalan, Remedios de la Cruz, Chabilita Silongan, Jervy Alcantara, Alan Ohano, Negi Arcega, maging sina Judy Ancailo, Tina Matawaran, Raymer Melendres, Lourdes Flores Penal, Juliana Abad, Evelyn Lorica, Maricel Bernardino, Jonathan Martin, Rachel Custodio, Myla Bendanya, maging si Romilyn Balane, Kelly Mendoza, Efren Alamag, Rosana Velasco, Erlin Romero, Mitsilin Tongohan, Marjorie Lovendino, Cleope Sinugat, at pagpapasalamat po, Ama. Ito po ay nagpapasalamat sina Prince Tristan Lozano, Rhea Jean Gomez, Laura Valencia, and Pastor Rolly Hernandez. Ama, sa mga nagbigay ng pangalan ngayong gabi, ikaw po nakababatid ng kanilang sitwasyon sa mga oras na to. Ama, tulungan mo nga po sila. Bigyan niyo po sila ng una ng kapayapaan ng puso, ng isip, at yung buong pagtitiwala nila, Panginoon, ay patuloy na sa iyo lamang nila ilagak, Panginoon. Ano man po yung sitwasyon nila, kung sila man po, Panginoon, ay may sakit, sa mga oras na to, ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo, ay iyo po, Panginoon, iparana sa aming mga kapatid na to. Mula ulo hanggang talampakan nila, let your healing touch be upon them, O God. At sa bawat sitwasyon na kinasusuungan nila, Panginoon, matutunan nila na patuloy na sumandig at magtiwala lamang sa iyo at sa iyong mga salita. Na kung ano man ang maging resulta ng panalangin kanilang itinaas, request na kanilang itinaas sa iyo, ay laging kalooban mo, Panginoon, yung maganap, masunod sa buhay
ng bawat isa, lalo na sa mga kapatid namin ito. At gayon din po, Panginoon, pagpapasalamat sa mga kapatid namin na nakaranas ng kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil lahat ng bagay ay sa iyo nagmumula. Kaya patuloy na sa iyo namin sa iyo sila nagpapasalamat dahil ikaw yung Diyos na tumugon sa kanilang mga panalangin. Gayon din po, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang natapos po na kauna-unahang Sunday service sa amin pong church na bagong building na ikaw pa rin ang nagbigay at nagkaloob nito. Ama, may mga pangangailangan pa po ang aming church building na sa iyo po namin pinagkakatiwala kung paanong sa iyo po namin to itinaas bago pa man ito itayo, ay patuloy na sa iyo pa rin namin to ipagkakatiwala, Panginoon. Dahil sa iyo nagbubuhat at nagmumula ang lahat ng bagay. In your time, Lord, alam po namin na magiging kompleto na ang kailangan ng aming church. Ito'y dahil pa rin sa tulong at paggabay mo sa amin. Kaya pinagpapasalamat na po namin, Panginoon, ngayon pa lang ang katugunan na binigay mo sa amin po. Salamat po sa iyo, Panginoon, at maging sa kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Euphemia Machenzo na Ama, bigyan niyo po sila ng kapayapaan, ang kaaliwan na nagbubuhat sa banal na spirito na habang sila ay dumaranas sa pagdadalamhati, hayaan mo, Panginoon, na yung kapayapaan sa puso nila ay isilid mo at lahat ng anumang pangangailangan nila, Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. At laging pagbuklurin mo ang pamilyang ito ng iyong pag-ibig at pagkakaisa. Salamat po muli, Panginoon. Patuloy na ikaw ang mapupurihan, madakila sa buhay namin at sa mga salita mo na mahayag ngayong gabi. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa iyong mga salita at ito po ay magsilbing gabay, tanglaw namin sa paglakad namin sa aming pananampalataya sa Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. Ito po ang aming panalangin na may pagsamba at pagdakila sa aming pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at atin pong dalhin o buklatin sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9 at sama-sama po natin itong basahin. Sabi po sa verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. At ang verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Maraming mga tao po ngayon ang nag-aakala na kaya po sila maliligtas o sila po ay mapupunta sa langit dahil sila po ay gumagawa ng mabubuti sa kanilang kapwa o sila po ay bibigay ng tulong sa mga nangangailangan sa kanilang kapwa, yung kanilang kapwa na nangangailangan. Halimbawa, binibigyan nila ng pagkain, ng damit, o nung kung ano pa man ang mga pangangailangan ng kanilang kapwa. At higit sa lahat, sila daw po ay sumusunod sa kautusan o sa batas. At yung pong pagsali sa iba't ibang religious group upang maging dahilan para daw po sila ay magkaroon ng kaligtasan at sila ay makaparoon o makapunta doon sa langit. Ang lahat ng bagay na ito ay hindi sapat. At hindi rin po ito katanggap-tanggap sa Diyos. Ito po ay kapos. Kahit na gaano man po natin ninanais o kasigasig na ginagawa po natin ang lahat ng bagay na ito na linggo-linggo tumutulong tayo sa ating kapwa o kaya tayo ay busy sa mga activities sa church, lahat ng Bible study, pinupuntahan natin.
Pero alam niyo po, itong mga bagay na to, ay ito po yung mga bagay na hindi po makapagliligtas sa ating mga tao. Lalo na po kung ginagawa po natin ito ay para lamang magpa-good shot sa ating Diyos. Na para bang sinasabi po natin sa Kanya, O Lord, tumulong naman ako sa aking kapwa. Binigyan ko ng pagkain o pinautang ko pa siya, binigyan ko ng pera. Ay ito po'y kaya po tayo ay magkakaroon ng kaligtasan o tayo po ay mapupunta sa langit. O sinasabi po natin na dahil sa sariling sikap ko, Lord, kaya deserve ko na mapunta sa langit at makasama mo dyan. Sa totoo lang po mga kapatid, yung mga paggawa natin ng mabuti, pagtulong sa kapwa, sa pag-attend natin ng iba't ibang gawain ng church, ay hindi po ito ang tunay na makapagdadala sa tao para po siya ay maligtas at makasama ng Diyos sa langit. Ito po ay maling kaisipan ng tao. Ito po ay maling paniniwala ng tao na dapat ito po ay tinatanggal ng tao sa kanyang isipan na kaya siya mapupunta sa langit, na kaya siya maliligtas mula sa puot ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao, ay dahil sa sarili niyang lakas o ginagawa niya ito. Hindi po mga kapatid. Tanging ang salvation o kaligtasan po ay bunga lamang ng kagandahang loob ng Diyos. So, ginawa ito ng Diyos upang ipakita ang kanyang grace, biyaya o kagandahang loob. At ang kagandahang loob po na binabanggit dito sa ating pong text sa verse 8 ay ito po yung kanyang di nararapat na pabor o yung undeserved favor. Na ang ibig sabihin na kung tayo ay naligtas sa pamagitan ng biyaya, ito ay nangangahulugan na ito ay hindi dahil tayo ay mabuti o karapat-dapat, sa halip ito ay dahil ang Diyos ay mabuti at mapagbiyaya. Hindi po natin deserve ang kagandahang loob ng Diyos. Bagkus ang deserve po natin dahil sa ating katigasan ng ulo, dahil sa ating mga kasalanan na nagagawa, ay yung puot ng Diyos. At yun po yung nakaamba sa lahat ng tao. Na yun po yung ating dapat na deserve. Pero dahil sa kagandahang loob pa rin po ng Diyos, ay hindi po niya hinahayaan pa na yung puot niya ay ibigay niya sa tao. Hinahayaan pa niya o binibigyan pa niya ng pagkakataon ang tao na makarating sa pagsisisi. So yung kagandahang loob ng Diyos ay libreng kaloob ng Diyos o regalo ng Diyos sa lahat ng mga kumikilala at nananampalataya sa ating Diyos. Ang anak po natin kapag po nakagawa po ng, halimbawa, naging mataas ang exam sa school, naging perfect score po, tayo po ay atin po siyang nire-rewardan kasi naging maganda po yung kanyang performance sa school, naging perfect siya sa score o kaya naging mataas yung kanyang marka sa isang asignatura. So kahit ang mga teacher po, kapag nakaka-perfect sa exam ang isang mag-aaral nila, binibigyan po nila ng reward para yung pong pagsisikap ng bata ay
mabigyan ng pahalaga. So tayo po, hindi po natin deserve yung kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid. Ito ay kusa niyang ibinigay sa atin. Dahil sa siya ay mabuti, dahil sa siya ay tapat sa kanyang mga salita. So ang ibig sabihin po nito na for it is by grace that you have been saved, ay yung kagandahang loob ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit ang tao o yung mga taong kikilala at mananampalataya sa Panginoon ay maliligtas. So hindi po natin pwedeng sabihin, mga kapatid, dahil nagpakabuti ako, nagsumikap ako, kaya deserve ko na mapunta doon sa langit na makasama ng Panginoon. No. Hindi po yan sakto. Iyan po ay kapos. Iyan po ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang tanging katanggap-tanggap lamang po, mga kapatid, sa harapan ng Diyos upang ang tao ay maligtas ay ang pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus na bunga ng kagandahang loob pa rin ng Diyos. Ito ay ibinigay sa tao, nakikilala at mananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sa magpamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang sakripisyo sa krus, tinatanggap natin ang biyayang ito ng kaligtasan. So, ano po itong kaligtasan na to na ginagayon dito? Ito po ay yung kaligtasan mula sa epekto ng kasalanan na ang dulot nito sa bandang huli ay kamatayan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pakikipag-isa kay Kristo. So yung kaligtasan na ino-offer o ibinibigay ng Diyos, bunga ng kagandahang loob niya sa tao, sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya, ay ito po yung kaligtasan na hindi po sa pamagitan ng mga pagsusumikap ng tao, kundi ito po ay bunga ng pananampalataya na inilagay pa rin ng Diyos sa puso ng isang taong nananampalataya kay Kristo upang siya po ay maligtas mula doon sa puot ng Diyos, mula doon sa kamatayan, at siya po ay mailipat doon sa buhay na walang hanggan. Sa makatwid po, itong pong kaligtasan na to, na sinasabi po sa Ephesians 2:8-9, ito po ay bunga ng kagandahang loob ng Diyos na ibinigay sa tao dahil pa rin po sa kabutihan ng Diyos. Hindi dahil ang tao ay mabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuti, mga kapatid. Dito po pinapakita sa atin ngayong gabi, sa ating pong devotion na to, sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mga mabubuting ginagawa natin sa ating kapwa, na tayo'y uma-attend ng lahat ng gawain ng church. Nagwa-one-on-one pa tayo, nagdi-disciple pa tayo. Hindi po. Yung pananampalataya natin kay Kristo na bunga ng kagandahang loob ng Diyos ay ibinigay sa atin. Yung kaligtasan na yun. Manampalataya lang tayo kay Kristo. Wala nang iba. Salvation comes from our Christ, our Lord Jesus Christ. Sa paniniwala, sa pananampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo.
Wag na wag po nating walang bahala itong mga kapatid. Napakahalaga na yung pananampalataya natin ay atin pong laging checkin kung tayo ba ay may kauhawan, may kagutuman sa salita ng Diyos. Sapagkat ito po yung magpapalakas sa pananampalataya natin, yung pong salita ng Diyos. Kaya tayo po ay magpatuloy na humingi sa Diyos ng kauhawan, ng kagutuman, ng pagnanasa, na mabuklat natin, mabigyan natin ng pansin. At pahalaga ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, kaloob lamang ng Diyos ito, libreng kaloob ng Diyos. Kaya po ang tao nakikilala at mananampalataya kay Kristo ay may kaligtasan at doon mapupunta sa langit. Kapiling niya, kapiling ng Diyos, kapiling ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, pinaalala mo sa amin na maliligtas kami, hindi dahil sa mga ginagawa namin sa church, umaattend kami ng lahat ng gawain. Kami po ay nagwa one-on-one, nagdi-disciple sa aming kapwa. Hindi po ito ang dahilan bakit kami maliligtas, kundi dahil sa kagandahang loob mo. Kahit noon pa man na makasalanan kami, ibinigay mo na si Kristo upang yung kasalanan namin, Panginoon, ay magkaroon ng kapatawaran. At yung kapatawaran na yun ay tatanggapin lamang ng lahat ng mga taong mananampalataya kay Kristo hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag abusuhin itong kagandahang loob na ibinibigay mo sa amin. Napahalagahan namin, Panginoon, yung kaligtasan na iyong ibinibigay sa lahat ng mga nananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapili namin ay ang mga salita mo sa buhay namin araw-araw. Sapagkat hindi po namin to kaya, Panginoon. Kailangan namin ng tulong na nanggagaling sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Help us, Lord, sa lahat at sandali ng aming buhay na makapanatili sa iyo, na lagi mo kaming matagpuan mo kami sa iyong pagbabalik, na kami ay nakapanatili sa iyo, na kami ay nakaugpong sa puno, which is walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. At yung mga salita niya ay yung aming binibigyan ng pahalaga at prioridad sa aming mga buhay. Tulad ng isang usa na nauuhaw sa tubig dahil siya po ay hinahabol. Kami rin po, Panginoon, maging kauhawan namin ng iyong mga salita sa buhay namin. Na kapag na ang mga salita mo, na kapag ito po'y bigyan namin ng pahalaga, ay marirefresh ang aming kaluluwa, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Hindi namin to kaya. Salamat, Panginoon. Patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin at mapapurihan ka sa buhay namin. Salamat. Ito po ang aming panalangin na may papurit pa sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Welcome po muli. At God bless us all.